ang dami nitong scales before. So, kung may ganito ang inyong plants, tanggalin nyo na agad kasi ganito ang mangyayari sa kanila. Mamamatay ang inyong mga gymno or other cactuses, even astro. Pag pinatakte sila at tinamad ka magtanggal ng scale. So, ipapakita pa ako. Saan ba yan? So, other one is yung aking astro. Ayan. So, nagkaroon siya ng scale. So, sadly, kapag ka hindi ka sinipag na magtanggal ng scale sa iyong mga plants, mamamatay sila. And, may isa-share ako sa inyo para madaling tanggalin ng mga scale dahil mahirap nga itong tanggalin, pero mayroon akong technique na ituturo sa inyo. So, let's go! Hello beautiful! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. So, kamusta? Naging busy na tayo sa live pero ito pa rin tayo ngayon. At nagpo-vlog na naman tayo. Halika dito, happy. Pag nagpo-vlog ako lagi siya nagpapakita yan. With happy pee. Ding, 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 ding. Ayan. So, ayun. Ang vlog natin ngayon is everything you have to know on cleaning scales on our mga cactus. So, kapag ka meron ka talagang cactus gymno, especially gymno, they are prone to have scales. So, because love na love sila ng mga scales, because yung juiciness ng kanilang ano ba tawag sa ganito? Basta yung juiciness ng kanilang scalp, parang gano'n. So, kaya siya gustong-gusto ng mga scales. So, kung meron kang gymno at ganun nga ang nangyayari. So, yung iba kasi tinatapon na lang sila kaysa maglinis, tinatamad maglinis. Pero, ako, meron ako mga technique na ituturo sa inyo kung paano mabilis matanggal ang scales and ano yung mga technique na dapat nyo malaman, yung mga hindi nyo pwedeng gawin at pwedeng nyo gawin, especially kung gagamit kayo ng toothbrush ng inyong mga asawa o ng inyong mga kaaway, pwede yan. Tapos, balik mo, paggamit nyo ulit sa kanila. Lagyan mo na ng toothpaste. Eto na, gamitin mo na. Arat, ayan. So, today, ang daming namatay sa mga cactus ko because, yun nga, napes sila. So, kinain na ng scales yung cactus hanggang sa they died. So, ayun, nakakalungkot man, but it happens talaga. Lalo na kapag hindi mo na sila na-monitor. So, naging busy kasi talaga tayo and maraming ganap sa ating buhay. So, ayun. Para sa mga tinatamad maglinis ng mga cactus, ito ang solusyon at ituturo ko na sa inyo kung paano mapapadali ang ipaglinis ng cactus. So, let's go and yun din, paki-follow din ang aking FB page, Nurse Plantita Mitch, IG, IG, Everything Nice at Mitch. So, ayun. And, ano ba? Shout out na din tayo sa mga friends natin dyan, kay Sis Cloud Bautista, kay Ate Daisy, Success by Daisy's, Grow With Me, ayun, sa akin ng Davao, thank you pa rin. At sa mga patuloy na nanonood ng Everything Nice at Mitch. Ayan. So, let's go. I-chismis ko na sa inyo ang technique na sinasabi ko upang madaling linisin ang ating mga gym. So, hello beautiful. So, today, makakapag-garden na ako and there's a sad news because some of my cactus have a anong tawag dyan? Insect. So, even the astros, some of my cactus got died because of pests, yung mga ganyan. And, ayun diba? So, maglilinis na naman ako ng cactus today and sadly, some other cactus had died because, ayun nga, napes nga sila. So,
ayun, others were dry because nagdaan nga ang ulan and lagi naman sila nag-uulanan. So, hindi ako masyado nag-water but others were dry talaga. Like this one, yung baby niya, na dry up and I see some of the mealybugs and yun nga, mga, ano na kasing tawag dito? Scales, ayun. So, ayun, maglilinis na naman ako ng cactus. And yung naiwan na crown ni Melo Cactus over here, yung ito, is itatapon ko na. Wala naman din kasi nangyari. Ayan, tapon na natin siya. Parang bulak lang siya actually. Even yung aking Dunkel's tail, ay, ano ba to? Yan, nakalimutan ko na yung name is, ayun, nagka-problem yung booting niya. So, buti na lang nakita ko and maisa-save pa natin siya. So, my goal is to save my cactuses. So, sadly, others got died nga and ganun talaga. So, been busy for a while and ayun. So, I will clean up my cactuses today. So, tingnan nyo, grabe, no? Others would literally throw it up because, yun nga, ang hirap din kasi maglinis ng scales and naisip ko murder na lang din ng insecticide like nauro ba yun? Kaya lang, it's pricey kasi. So, wala rin ako makita nung maliit lang yung tinitimpla. I would try that, tapos vlog natin kung alam ko effective siya. So, yun lang muna for today. At maglilinis na ako ng cactus. So, grabe yun. Ay, naputol yung ugat niya. Babad lang natin yan sila dyan. So, ano ba yan? So, nakayari na ako ng isa. So, this is Mirio na Fukuryu. And, para, kung maraming scales is, ibabad nyo talaga sila ng 1 hour para madaling matanggal yung mga scales. So, dito, eto, eri ko na. So, don't expect na matatanggal yung 100% yung scales. Lalo nang gamit nyo lang is toothbrush na maliliit na ganyan. So, expect nyo na hindi sila 100%. Pero sure yan, patay na yan. So, kapag ka madaming scales, may hirapan kayo kung di nyo sila ibababad sa tubig. So, ako, nag-7 na ako. Dati tubig lang, binababad ko sila at madaling matanggal. And kung lalambot na yung tinik nila, madaling linisin, tsaka madaling hawakan kasi yun nga, malambot na yung tinik. So, hindi na kayo mahihirapan. Yun lang, expect nyo na lalambot yung gym nyo. So, i-airtime nyo lang sila ng for 2 days, tapos i-repat nyo na. Pwede naman na yun. Pero ako, 1 week ako nag-repat sa ginawa ko dati. Okay naman. So, ang Mirio, prone sila magkaroon ng ganyan. Kaya yung iba ayaw ng Mirio. Pero, that's the characteristic of Mirio talaga. They have, yun nga, prone sila magganyan. Hindi ko alam yung tawag ito, corking. Tapos yung ganito, parang scar. Prone talaga sila. So, ayun. Kaya yung iba ayaw ng Mirio. Pero ako, gusto ko pa rin ng Mirio. So, yun. Nakatapos na ako ng isa. Ang dami pa nito. So, ito madali lang kasi konti lang yung kanyang milis ay yung scale. So, madali lang siya. Madali lang siyang tanggalin. So, kung pababayaan nyo, mahihirapan kayo. So, sa gym, no, expect nyo talaga na magkakaroon sila ng scales. Lalo na kapag summer. Kailangan good airflow. Ayun. So, meron pa akong hindi natanggal. Pero, mga ano na yan. Patay na yan. Ayan, no. Diba? Hindi siya totally 100% matatanggal. Unless, talagang todo bigay kayo sa pagbabrush. So, yun. So, next one, ito, madali lang din tong tanggalin. Kasi konti lang yung mga mealybugs, ay yung mga scales. We're done kasi, ayan o, malinis na siya. Madali lang naman siyang tanggalin.
Kasi konti lang naman yung kanya millibugs. And kung ibababad nyo nga siya sa tubig, madaling matanggal yung millibugs. So, ang ganda nito, lasan natin. Diba? Ang gaganda. Kung iba itatapon na nila yan. Hindi na nila tsatsagain. Ayan. So, other one is, ito. Sige, ito. So, mas madaling makatanggal ng scales kapag ganito yung brush. So, hanap lang kayo sa online. Makakita kayo ng ganyan. Kesa sa ganito. Ayan, mas madaling makatanggal to. Kasi, 3-way siya. And kung ganito kadami yung tatanggalin nyo, ayan, madali lang siya. Madali lang siyang matanggal. So, buti na lang single spine lang to. So, ako, yun pa rin yung ginagamit kong tubig. Yung iba kasi advice nila, pagka brush mo ng isang cactus, tapon mo na daw yung tubig mo kasi nandun lang din yung milis. So, para sa akin, patay na yung mga, hindi pala milis, scale. So, para sa akin, patay na yung mga scales na yan. Lalo na kapag nilubog nyo siya sa tubig, ha? Ang usapan, pag nilubog sa tubig, mamamatay na yan. Hindi na yan kakapit. Ayan, madali lang siyang gamitin. And ito hindi siya soft bristle, medyo hard siya. Mas madali siyang makatanggal. And you have to monitor yung pagbabrush nyo. Baka nga na-scar nyo na yung inyong mga gymno, diba? Ayan, so madali lang siya. So let's use this one. Let's use this one. Medyo nakakatanggal pero mas nakakatanggal yung isa. Ito, soft bristle to eh. Ayan, madali na siyang matanggal kasi nakalubog. Ay, nakababad. Ayan. Pero mas na dadalian ako magtanggal dito. So, kapag maraming babies ang gym nyo at ginanito nyo, expect nyo, matatanggal na yung babies. Tanggalin nyo na, buhayin nyo na lang. Kagaya nito, natanggal siya dun sa isa. So, ganun talaga. So, papakita ko sa inyo yung mga babies na mga, tawag dito, gym na ko na kinuha. Yung isang batch, magaganda yun. Meti lines, ganun. So, ayan, malinis na siya. Madali lang siyang tanggalin kung nakababad nga sa tubig. Done. Ganda, oh. So, ang ganda nito. Kung itatapon natin to, sayang siya. This is something red and orangey. So, stress yung kulay niya. So, eka nga, it's a Christmas color. So, after nito, magpapalit na ako ng tubig. Medyo madumi na din kasi. So, ito malapit na itong mamatay kung hindi pa natin siya isa-save. Papakita ko sa inyo yung isa. May mga namatay nga ako na cactus dyan. Sayang naman. Yung iba, sephia pa naman. So, kumonti na naman ang mga ng gymno ngayon, no? Kasi nung nakaraan, mabenta siya. Tapos biglang lie low naman. Dahil tag-ulan, hindi masyadong maano ang mga succulent ngayon. Nahihirapan tayo, no? And marami ang nasiraan at nasiraan ng mga halaman, greenhouse, ganun. So, marami ako nakikita. Actually, ang Pilipinas, maraming mga succulent lover. So, hindi ko rin na-expect na ganun pala kadami ang nagmamahal sa mga succulent na palaging sinasabi na matayan na naman ako ng succulent. Ganun. Pero, still, bumibili pa rin ng succulent. So, taas ang mga paa, ang mga addict sa succulent dyan na namamatayan. Pero, bili pa rin ng bili. Diba? Ang ganda kasi ng succulent eh. Ako, first love ko ang succulent. Okay, so gagamitin ko na si soft bristle.
Ayan. Para mag-brush man ako, pinangtatap ko siya. Kasi pag yung isa masisira yung thorns. So, malambot na yung thorns niya. Ayan. As you see, kaya ko siyang hawakan. So, yun ang kinaggandahan ng binabad. So, again, expect nyo pag nagbabad kayo ng Gymno is manlalambot ang inyong thorns. Pwede, pati yung mismong plant. But it's okay. I-air dry nyo lang ng 2 days or a day. Kung may marami naman kayong time, pwede naman na. Pagkatapos yung air dry, itanim nyo na. Tapos monitor lang kung nagro-roots. Yun lang ang hirap kapag Gymno talaga. You have to monitor kung nag-roots kasi yung iba, hindi na sila nagro-roots. Matagal. Hindi naman sa hindi na nagro-roots, kundi matagal. So, gamit kayo ng magandang soil. Ayan, malinis na siya. Diba? Tingnan nyo yung ugat niya, nasa bani po. So, lagay na natin sa lagaw. So, yan. Nagpalit na ako. Madumi na kasi. So, maligam-gam. Lagay tayo ng... hot water para maging maligam-gam. Ayan. Touch nyo na lang. Kayo na mag-adjust. Tapos, Johnson's Baby powder. Johnson's Baby bath. Bikini Man. Johnson's Baby bath. Ayan. And some alcohol. So, next, kunin na natin tong malaki. O, diba? Mahirap tanggalin pag soft breezean masyado. So, ito medyo hardy. Ayan, mas madali siya matanggal. And again, ingat sa paggamit ng medyo hardy na toothbrush. Baka ma-scar nyo yung inyong cake tooth. Ayan. So, madali lang siyang tanggalin. Pero kung ito, hindi ko siya binabad, mahirap siyang tanggalin. So, ayun nga, kung sila magganyan, so, hindi siya pwede sa mga maarte. Oo. Kung maarte ka, hindi ka pwede magmireo. Dami, oh. Diba? Yung iba dyan, ew, kadiri. Ayan, yung mga arte dyan, shout out sa inyo. Diba? Arty-artyhan. Ganda yarn. Char. Joke lang po. Ayan. Mukhang magtatagal tayo dito. So, ayan, nalinis na natin siya. So, don't expect na 100% is matatanggal niyo yung mealybug sa ganitong pamamaraan lamang. Pero, patay na yan pagka ganyan. So, gamitin na natin sa top yung medyo soft natin. Ayan. So, malinis na siya. Parang nagbabar siya, pero hindi ko alam kung nagbabar nga siya. Kasi meron siyang ganyan, no? Spot ng dilaw. So, ayan, malinis na siya. Ayun, meron pa. Ayan, so this is corking. So, sa Astro, ganyan, tsaka sa Mirio. Bawal siya sa mga arte. Oo. Arte-arte yarn. Ganda yarn. Tingin nga. Char. Ayan. So, we're done. So, ano to? Stress reliever din yung pag ganito. So, ito yung sinasabi ko na pag mayroong pops ang isang Gymno is literally matatanggal yan kapag nag-brush tayo. So, pag ganito, kailangan nating silang tanggalin. Like this one. So, paano ba pagtanggal ng pop? So, round lang, twist lang. Kasi, bakit ba natin ito ginagawa? Para hindi natin ma-scar si mother. Ayan. So, ang ganda nito. Ay ko. Ouch. Ayan.
So, tara mag-brush na tayo. Ayun. So, another cactus na mahirap linisin is yung ganito katatalim yung kanyang mga thorns. Look on those. And, maganda nga, ibabanta lang siya sa tubig para madaling tanggalin. So, ayan. Dami niya actually, ano. So, expect nyo din kung gagawin nyo yung ganito. Pwedeng masira yung thorns ng inyong mga cactus kasi kagaya nito, nandun sila sa gitna ng bawat pagitan ng tinik ng cactus. So, wala na. Expect nyo na pwedeng masira ang thorns ng inyong cactus. And kung masira man ang thorns ng inyong cactus, hindi yan kabawasan sa kagandahan ng inyong mga cactus because kapag malaki naman na yung cactus mo is mas nakikita yung kanilang mga kulay. Lalo na kung malaki-malaki na sila, ay dyan mo makikita yung kanilang tunay na ganda. Ayun, so tapos na ako and ito yung isa sa mga baby ng ating hindi pa na nakikita, isa sa mga baby ng gym na natin. Ayan, and masakit na ng kamay ko, kita niyo kulubot na siya. So ito yung iba. Yan. So, meron pa rin, pero patay na yung mga yan. Mawawala din yan sooner. So, ito yung mga lupa na ginamit natin. And as you see, pinapaarawan ko sila for a week siguro. Oo. So, I don't see bad using a oiled soil mix. Basta, napatay mo yung mga mikrobyo dyan. And tawag dito, basta ano siya, ma-sterilize mo. Oo, kahit paarawan mo yan ng 1 week ng todo-todo maghapon. Ewan ko na lang kung di pa mamatay yung mga microorganism na meron, di ba? So, mas maganda kung nakaladlad sana, kaya lang baka hanginin kumalat dito. So, meron pa pala, buti nakita ko. So, linisin na natin to.
So, malapit na natin matapos. So, maandali lang linisin kapag nakababad siya. Kahit na 15 minutes lang, madali siyang matatanggal. Tsaka pagka mga single spine na thorns is madali lang siyang linisin. Tapos ganito kalapad na yung pagitan niya. Pero kung maliit is kagaya nito, mahirap siyang i-brush. Tapos ang napansin ko sa gym na to, maganda yung root band na yung kanyang ugat. So, ayun. So, pag nag-repot ako nito, abangan mo yung vlog ko ng pagre-repot. So, I would use ibang soil naman. Tingnan natin kung mas kapit siya sa gym niya. So, gamitin ko na yung mas malambot na toothbrush ng aking asawa. Ayan. So, mamaya gagamitin pa niya itong mga toothbrush na ito. Arat lang. Pinaglumaan na to. So, yun yun. Malinis na siya. At saka kapag huwag mo masyadong bulaan yung tubig mo. Kasi, nahihirapan kayong makita na kung natatanggal o hindi. Yung mga scales kasi halos kamukha lang siya ng bula eh. Hindi yung makikita. So, huwag nyo masyadong bulain. Kahit alcohol lang siguro tapos warm water is enough na. Done. So, ito na yung mga nilinis natin na cake tools. And, yun nga yung sinasabi ko na dapat hindi masyadong mabula ang inyong mga gagamitin na panglinis is because hindi nyo nga makikita na meron pa palang millibags. Though kasi pagkabasa sila, hindi mo talaga makikita masyado na meron pa silang mga scales. Ba't ba millibags ako ng millibags? So, gaya nito, meron pa siya. Actually, pero patay na yan kasi binabad natin siya sa water. Ayan. So, ito, common yan sa Mirio, pero ito, this is a, nakalimutan ko na yung punggos na to. Ang alam ko, ginagamit yan, copper fungicide, nakakita ko sa Shopee. Siya lang yung nakita ko na tindahan. Kapag na-order ko, i-share ko sa inyo. At kung ano yung magiging effect. So, ayan, meron pa mga scales dyan, pero patay na yan. Basta, nilubog nyo siya sa tubig. So, ang paglubog sa tubig is madaling makalinis ng madaling makatanggal ng mga scales. So, ayun, aray ko. Ayan. So, ano pa? So, kapag naglinis din kayo at toothbrush lang gamit nyo, don't expect na matatanggal sila agad. So, para maiwasan yung mga scales na ganyan is you have to tawag dito, kailangan may good airflow. Tapos kapag kasi tubig kayo ng tubig tapos hindi nga good yung airflow, prone sila magkaroon ng punggos, and yun nga, dyan nga nabubuhay ang mga milis. So, ang mga scales, ayan na naman tayo. So, ayun, so magandang gawin is kailangan meron talaga silang good airflow. Yung iba nandito sa dulo, hindi sila ganun nahanginan siguro because dito, pero kaya sila nagkakaroon ng scales. So, abangan nyo, magge-germinate ako. Hindi ko alam kung ibablog ko, baka hindi na siguro. Magge-germinate ako dahil na-inspired ako dun sa nabuhay ko na germination ng mga gymno. So, ayun, abangan. So, ang daming damo. And, time for clean up na din. Ang bagal lumaki talaga ni Choco Hawo. So, yun lang ang ating
update. Ayan, so we're done. Nakapaglinis na tayo, nakapaglaban na tayo ng mga Gymno, Astro, at mga cactus. Ayan, so ang dami ko nilinis. Oo. So kaya nga, kapag yung iba, tatapon na lang nila, lalo na kapag puro scales na yung kanilang mga cactus. So, ako kaya nga succulent love kasi love ko talaga ang mga succulent and cactus. Tsaka nanghihinayang ako na itapon na lang sila kasi parang sinayang mo lang din yung pera na pinaghirapan mo. So, yun ang ating mga tips at yung mga kailangan nyo malaman sa paglilinis ng mga cactus. So, ayun. Sorry kung hindi tayo madalas makapag-update, but I'm trying na weekly is makapag-upload. So, yun. And si Happy. So, si Happy, kung nakikitan kayo sa kanya, yung napapanood niyo siya sa mga vlog ko is, sa personal, mas cute siya. So, abangan nyo din yung ating mga pinista ko eh. Abangan nyo yung ating mga susunod na mga vlog. So, we have yung iba sabi ko, ipiplex ko yung mga astro, tsaka care guide, tsaka yung mga variegated astro natin. And yung flexing ng mga germination, na germinate ko ng mga astro and Gymno. Alam ko, nag-germinate din ako ng Melo Cactus kasi may natira akong, may naitago akong mga seeds dyan. Actually, ang dami kong seeds. And, ano pa? So, abangan nyo din yung aking Halloween special. So, magkagawa ako ng Halloween decor. So, abangan nyo po yan. And, kung sisipagin ako at mayroong time, magpakita ka Happy para nakikita ka ng mga, wag mo inimin yan. Para makita ka nila. So, ano pa? Magkakaroon din ako ng spooky story. So, habang magre-repat ako ng halaman is magkikwento ako ng mga katatakutan na naranasan ko. Kasi, 2 years ago is gumawa ako ng vlog na habang nagre-repat ako ng parang Gymno at Astro ata yun. Tapos nagkwento ako ng experience ko sa hospital. So, yun nga, sabi ko nga, meron din akong third eye. So, sa mga may third eye, maniniwala yung mga yan. Sa mga hindi naniniwala sa mga ghosts, okay lang. Kasi kung hindi ka nga nakakakita, hindi ka talaga maniniwala. So, abangan niyo yung mga ikikwento ko na naranasan ko sa hospital. At saka, ayun, basta. Tapos, ayun, yung mga update natin and yung mga succulent natin. So, ang dami kong mga namaalam ng cactus. So, they come and go talaga. Lalo na kapag napabayaan mo na din. So, aminado naman ako napabayaan ko na sila. But still, others were still beautiful. So, ano pa ba? So, yun lang. And, thank you for watching Everything Nice at Mitch Succulent Love. This is your nurse, Bantita saying God bless po. At laging mag-ingat. So, ang dami. Dami ko nalinis. Meron pa dito sa baba. So, see you again on our next videos.